praise. Atin pong ihanda ang ating mga sarili para salubungin ang presensya ng ating Panginoon. Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us come before him with thanksgiving and extol him with music and song. For the Lord is the great God, the great King above all gods. In his hand are the depths of the earth, and the mountains' peaks belong to him. The sea is his, for he made it, and his hands formed the dry land. Come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord our Maker. For he is our God, and we are the people of his pasture, and flock under his care. Pangungunahan po tayo ng opening prayer ni Sister Sarah Jane Salud after po ng opening song ng ating worship team. Yes, Lord. Hallelujah. Our heart's desire, Panginoon, sa umagang ito is to worship you, Lord. So bless your holy name, Panginoon. Hallelujah. Praise you, Jesus. Our heart's desire is to bless your holy name. My heart's desire is to lift you up today. Even in the times of troubles, even in the times of trials, my heart's desire is to bless your holy name. My heart's desire is to bless your holy name. My heart's desire is to lift you up today. Even in the times of troubles, even in the times of trials, my heart's desire is to bless your holy name. Yes, Lord, ang nais ng aming puso, Panginoon, ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Ang nais ko'y purihin kang lubos. Sa bagyo at sa problema, sa galak at sa pag-asa, ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Ang nais ko'y ibigin ka, Jesus. Ang nais ko'y ibigin kang lubos. Sa bagyo at sa problema, sa galak at sa likasa, ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Sama-sama po tayo manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga pong napakabuti niyo sa bawat isa sa amin, Lord God. Maraming salamat po, Lord God, sa patuloy na pagbe-bless sa bawat isa, Lord God. Maraming salamat po dahil dinako niyo po kami ngayong linggo dito sa simbahan, Lord God. Maraming salamat po sa patuloy na kagalingan na binibigay niyo sa bawat isa, Lord God, at sa patuloy na pagpapala, Lord God. Maraming salamat po dahil kahit kami po ay nakakaranas ng panghihina, patuloy niyo po kami pinapalakas, Lord God. Maraming salamat din po, Lord God, sa patuloy na pagbe-bless sa
bawat pinagkakakitaan ng bawat isa, Lord God. Maraming salamat po dahil patuloy rin po kayo nagdadala ng mga tao sa buhay ng bawat isa, Lord God, upang mas lalo pa po kaming mabless, Lord God, at para mas lalo pa pong palakasin ng bawat isa, Lord God. Maraming salamat din po, Lord God, na kahit sa kabila po ng paghihirap at pagsubok namin pinagdaraanan ay patuloy po kayong nariyan, sinasamahan kami sa bawat lahat ng ito upang patuloy po namin malagpasan nito, Lord God. Tunay nga pong hindi niyo po kami bibigyan ng pagsubok na hindi namin kakayanin, Lord God. Maraming salamat po sa inyong kabutihan sa bawat isa, Lord God, at sa lahat po ng ginagawa at binibigay niyo po sa bawat isa, Lord God. Lord God, humihingi po kami ng tawad, Lord God, sa pagkakamaling nagagawa namin sa araw-araw, Lord God. Ito man po ay sinasadya namin o hindi, Lord God. Humihingi po kami ng tawad sa lahat ng ito, Lord God. Patuloy po nawa kayong manahan sa puso at isipan ng bawat isa, Lord God, upang ang mga aral niyo po ang siyang patuloy na manatili sa aming puso at isipan, Lord God, at maiwasan gumawa ng pagkakasala sa araw-araw, Lord God. Lord God, kung kami man po ay nagkaroon ng pagtatampo at galit sa aming puso, Lord God, patuloy niyo po itong alisin, Lord God. Patuloy niyo po kaming linisin, Lord God, at samahan sa bawat pinagdaraanan namin sa araw-araw, Lord God, upang maiwasan namin gumawa ng pagkakamali, Lord God. Lord God, nawa sa pananambahan namin ngayong araw, kayo po ang siyang maging sentro, Lord God. Kayo po nawa ang siyang patuloy na maitaas namin, Lord God, sa aming pagkakantahan, sa aming pakikinig ng mensahe, Lord God. Lord God, kayo din po nawa ang siyang tumayo sa harapan ng magsasalita ngayon, Lord God. Gabayan mo po nawa siya sa kanyang pagbabahagi ng inyong salita, Lord God. At nawa, bigyan niyo po kami ng bukas na puso at isipan, Lord God, upang ang lahat ng ibabahagi sa aming salita niyo, Lord God, ay maluwag na ay matanggap sa aming buhay, Lord God, at may isa pamuhay upang ito'y maibahagi namin sa mga kapatid namin hindi nakakapunta dito, Lord God. Lord God, kayo din po nawa ang siyang mag-lead sa mga magpapakanta, sa mga tutugtog, sa mga sasayaw, at sa lahat na nandito, Lord God. Nawa sa bawat pagpupuri namin sa inyo, Lord God, kayo lang po ang siyang maging sentro ng aming puso at isipan habang kami nagkakantahan at nakikinig ng inyong mensahe, Lord God. Lord God, itinataas ko rin po ang bawat isa na nandito sa simbahan, Lord God. Alam niyo po ang pangailangan ng bawat isa, Lord God. At alam ko pong hindi niyo po bibigay ng bawat isa, Lord God. Basta kami po ay magtiwala at manalangin sa inyo, Lord God. Kayo din po nawaan siyang patuloy na magpagaling sa bawat isa na nakakaramdam ng sakit ngayon, Lord God. Ipuin mo po sila na inyong mapagpagaling na kamay, Lord God, dahil alam ko pong walang imposible sa inyo, Lord God. Kayo din po nawaan siyang patuloy na magpalakas kay Sister Joy, Lord God. Patuloy niyo pa po nawang i-extend ang kanyang buhay, Lord God, upang patuloy po namin siya makasama sa araw-araw. Kayo din po nawaan siya ang patuloy na magpalakas sa buong pamilya niya, Lord God, at sa lahat ng taong patuloy na sumusuporta, Lord God, upang siya yung mapasaya sa bawat araw, Lord God, at matulungan siyang lumakas sa bawat araw, Lord God. Kayo din po nawa ang siyang patuloy na mag-provide ng pangailangan ng pamilyang Dongaran, Lord God. Patuloy niyo po silang puspusin na inyong pagpapala, Lord God. Pati na rin po ang bawat isa, Lord God, na maharap sa kagipitan ngayon, Lord God. Alam kong walang ibang makakatulong sa amin kundi kayo lamang po, Lord God. Patuloy niyo po kaming i-bless, Lord God, at nawa sa araw-araw ng buhay namin, Lord God, ang bawat natututunan nawa namin dito sa simbahan ay patuloy namin maibahagi at mai-share sa iba, Lord God. Patuloy po kayong manahan sa puso't isipan namin, Lord God, at sa inyo lang po namin ibinibigay ang lahat-lahat. Maraming salamat po, Lord God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, amen. God is good. All the time. God is good. Ayan, parang ready na po ba ang lahat na magpuri sa Panginoon? Okay, yung side na to, sumigaw nga ng hallelujah. Ay, mahina. Ulitin natin. Eto dito, sumigaw ng hallelujah. Ayan, lakas. Dito naman, sumigaw ng praise the Lord. Ayan, talagang handang-handa na. Sabi nga, this is the day that the Lord has made, so let us be glad and rejoice. Dahil sabi sa ating awit, the joy of the Lord is my strength. So ang ating kalakasan na ipagkakaloob ng Diyos sa araw na ito, yun po ang nagbibigay ng kagalakan. Amen?
Amen. At bago tayo umawit, sige po, pwede habang tayo umaawit, pwede nating kumustahin o pwede nating ihag yung ating mga kapatid dahil alam ko na syempre every Sunday lang po tayo nagkakatipon, di po ba? So alam ko na namimiss po natin ang bawat isa. So habang tayo nag-aawitan, pwede po tayong umikot at pwede nating kamayan, pwede natin yakapin ang ating mga kapatid. Amen? Okay, hallelujah. Praise God. Amen. Love, 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 tayo'y magmahalan. Love, 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 tayo'y magkamayan. Love, 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 tayo'y magawitan kay Lord. Love, 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 tayo'y magmahalan. Love, 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 tayo'y magkamayan. Love, 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 tayo'y magawitan kay Lord. Hahanap-hanapin, hahanap-hanapin sa upuan mo. Aawitin natin ang awitang katulad nito. Love, 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 tayo'y magmahalan. Love, 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 tayo'y magkamayan. Love, 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 tayo'y magawitan kay Lord. Love, 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 tayo'y magmahalan. Love, 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 tayo'y magkamayan. Love, 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 tayo'y magawitan kay Lord. Hahanap-hanapin, hahanap-hanapin kita sa upuan mo. Huwag na huwag kang absent, kapatid. Huwag kang absent, kapatid, sa bawat linggo. Love, 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 tayo'y magmahalan. Love, 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 tayo'y magkamayan. Love, 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 tayo'y magawitan kay Lord. Love, 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 tayo'y magkamayan. Love, 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 tayo'y magkamayan. Love, 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 tayo'y magawitan kay Lord. Tayo'y magawitan kay Lord. Tayo'y magawitan kay Lord. Amen. Hallelujah. Ayan. Patuloy tayo mag-aawitan sa Panginoon at patuloy po damhin ang presensya niya at ang kagalakan sa ating pag-aawitan. Amen. Hallelujah. Praise God. Sabi nga, the joy of the Lord is my strength. Amen. Sabay-sabay po natin ipalakpak ang ating mga kamay. At sabay-sabay po tayo sumayaw sa Panginoon. Hallelujah! Woo! The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. For the joy of the Lord is my strength. 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 For the joy of the Lord is my strength. He gives me living water. He gives me living water, and I thirst no more. He gives me living water, and I thirst no more. He gives me living water, and I thirst no more. For the joy of the Lord is my strength. He gives me living water, and I thirst no more. He gives me living water, and I thirst no more. He gives me living water, and I thirst no more. For the joy of the Lord is my strength. Galak sa Panginoon. Galak sa Panginoon ay kalakasan. Galak sa Panginoon ay kalakasan. Galak sa Panginoon ay kalakasan. Galak sa Panginoon kalakasan. Galak sa Panginoon ay kalakasan. Galak sa Panginoon ay kalakasan. Galak sa Panginoon ay kalakasan. Galak sa Panginoon kalakasan. Hallelujah! Hallelujah! Amen! Hallelujah! Hallelujah! Galak sa Panginoon kalakasan.
hallelujah. Tunay nga na ang tunay na kagalakan ay sa Panginoon na lamang natin matatagpuan. Yes, Lord, hallelujah. Tunay nga, Panginoon, ang tinig mo ay lagi naming hanap-hanap. Nasa gitna ng bawat takot at paghihirap, Panginoon, sa kabila ng aming mga pagkukulang, tunay nga, O Diyos, na ang katapatan mo ay laging laan para sa amin, O Diyos. Hallelujah. 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 Praise. Ang tinig mo ay aking hanap-hanap sa gitna ng bawat takot at paghihirap, sa kabila ng aking pagkukulang. Katapatan mo, O Diyos, tanging laan sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mo, pag-ibig natagpuan, pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawi nang walang hanggang pagpupuri ang puso ko sa'yo. Panginoon, ikaw ang kaagapay, kabutihan mo sa'kin di nagkukulang. Panginoon, Panginoon, ikaw lang ang kailangan. Magpakailanman sa'yo ako'y manalangin. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mo, pag-ibig natagpuan, ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawi nang walang hanggang pagpupuri ang puso ko'y sa'yo. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawi nang walang hanggang pagpupuri ang puso ko sa'yo. Iaalay. Yes, Lord, hallelujah. Ang puso namin sa'yo iaalay sa araw na ito, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Praise.
Diyos ay handang makinig sa iyo. The Lord wants to meet you sa araw na ito. The Lord wants to carry you. Ano man yung nararanasan mo, ano man yung kapighatian na nasa puso mo, ang Diyos ay handang makinig sa iyo. Ang Diyos ay handang kumanlong sa iyo. Ang Diyos ay handang yumakap sa iyo, kapatid. Kaya patuloy natin siyang purihin at sambahin sa araw na ito. Hallelujah, hallelujah, Lord. Hallelujah, sabihin natin. Ay mamalagi sa presensya mo, nagtagpuan. Ako'y binago ng pag-ibig mo, hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo, luwalhatiin ang pangalan mo. Sabihin natin, hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo, nagtagpuan. Ako'y binago ng pag-ibig mo, hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo, luwalhatiin ang pangalan mo. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Yes, Lord. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko sa'yo iaalay. Ang puso ko sa'yo iaalay. Ang puso ko sa'yo iaalay. Hallelujah. Praise God. Tunay ang Panginoon na ang puso namin sa'yo namin inaalay sa araw na ito, O Diyos. Dahil hangad po namin na lagi mananatili sa presensya mo, Panginoon. Natagpuan mo kami, Panginoon, Lord God. Natagpuan din po namin ang tunay na kagalakan sa iyong piling, Panginoon. Ang tunay, Panginoon, na katapatan, O Diyos, ay natagpuan po namin. Kaya sa umagang ito, Panginoon, patuloy ka namin pinupuri at pinapasalamatan, Lord. Panginoon, alam niyo po at nababasa niyo po ang puso ng bawat isa, Panginoon. Anumang panahon, anumang sitwasyon na mayroon kami ngayon, Panginoon, Lord God. Ang mahalaga, Panginoon, ay mananatili kami sa iyo, Lord God. Anumang bagyo, anumang pagsubok, Panginoon, na aming nararanasan sa buhay namin, Panginoon, Lord God. Alam po namin na kung mananatili kami sa iyo, Panginoon, ikaw ay mananatili sa amin, Lord. At ang lahat ng kabigatan namin, Panginoon, katulad sa putpisindasan, Panginoon, na you will carry us, Panginoon, na ang lahat ng kabigatan ay nagiging magaan, Panginoon, para sa amin, Lord God. Hallelujah, hallelujah, Lord. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Alam po namin, Panginoon, na kahit kailan nangako ka sa amin na hindi mo kami pababayaan, Lord. Panginoon, ang
nararanasan naming bigat, nararanasan namin ang mga problema, Panginoon. Alam po namin, O Diyos, na Ikaw ang magpapawi nito at ang kalungkutan, Panginoon, ay papalitan mo ng joy, Panginoon, sa aming puso. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na napakabuti mo, na kahit kami, Panginoon, alam po namin na mayroon kaming mga pagkukulang, pagkakasala sa iyo. Ngunit, Lord, again and again and again, Lord, kami ay niyayakap mo, Panginoon. Kami binabalik mo sa iyong piling, Panginoon, Lord God. Kami ay kinakanlong mo, Panginoon. Kaya, Lord, salamat po sa kabutihan mo. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon, sa amin na hindi nagbabago, na hindi nagmamaliw, Panginoon, Lord God. Kaya, Panginoon, sa araw na ito, muli sa iyo po namin ibibigay ang pinakamatas na papuri at pagsamba, Panginoon. Ang pinakamatas na palakpak, O Lord, ay para sa iyo lamang, Panginoon. Dahil Ikaw ang Diyos na mabuti. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na kayang gawin ang mga bagay na hindi namin kaya gawin, Panginoon. Kaya, Lord, sa iyo po namin ito lahat itinataas, Panginoon, Lord God. Hallelujah. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pinakamalakas na palakpak. In Jesus' name, amen and amen and amen. Hallelujah. Praise God, praise God. Purihin ka, Panginoon, purihin ka. Salamat, Lord, salamat. Makibukas po kayo sa akin sa ating Biblia, sa ating teksto, na matatagpuan sa Proverbs chapter 21, verse 21. Kawikaan, Kapitulo 21, versikulo 21. He who pursues righteousness and love finds life, prosperity, and honor. Atin pong i-welcome ang tagapagdala ng salita ng Diyos. Walang iba po si Pastora Mila Bacolod. Isang mapagpalang umaga sa lahat ng mga anak ng Diyos. Marami pong salamat, Ama, sa iyong kabutihan. Maraming salamat. Dahil binigyan niyo po kami ng lakas. Pinayagan niyo po kami na magpatuloy sa aming paglilingkod sa inyo. Maraming salamat, Ama. Dahil hindi niyo pinayagan na hindi maipahayag ang mga nais ninyong ipaalam sa aming lahat. Salamat dahil ang inyong lingkod ay patuloy po ninyo na pinapayagan sa paglilingkod sa inyo at sa pagpapahayag ang inyong banal na salita. Father God, thank you so much. I bless you, Lord. I glorify your name. In the name of Jesus, I pray. Amen and amen. Hallelujah. Alam niyo, mga kapatid ko, I'm very much thankful to the Lord kasi narito pa ako sa harap ninyo at inalis niyo yung mga strongholds. Kasi yung mga sakit, mga strongholds yun. Kaya hindi niyo ako pinayagan na mag-ubo ng mga ubo. Pero kanina parang narinig ko diyan, ubo ako ng ubo. But God is really very good. Hallelujah. Kasi pag sa akin, in my own opinion, and in my own belief, kapag sinabi natin sa Panginoon, gustong-gusto kong maglingkod, Ama. Nais kong maglingkod. Masaya lamang ako kung ako ay nakakapaglingkod sa inyo. Yung galak sa puso, lalo na sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, kung nasa puso natin, mga kapatid ko, nakikinig ang Diyos. Nakikinig siya sa atin. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Thank you so much, Lord. Thank you sa lakas, Lord. Thank you sa kalusugan. Everything, Father, nasa inyo lamang.
Wala po akong ibang inaasahan sa buhay ko, kundi kayo lamang. Kaya marami pong salamat. In the name of Jesus. Amen and amen. Alam mo kung minsan pag nawawala tayo sa kaisipan natin, ewan ko, baka sabihin ni Dr. Tolentino, ilang taon na po ba kayo, Nay? Yun na siguro ako eh. Hindi, tanggap ko naman. 83. Ilang buwan na lang, 3. Bilang na bilang ko, Sister Miles. 84 na ako. Oh, pray ng Panginoon. Hallelujah. Well, parang, PJ ko kaya yun narinig. It's only a number. Number lang yun eh. Hallelujah. Sa'yo ba yun? Ikaw ba nung sabi nun? Hindi ko lang, alam mo nang isip ko, hindi ko matatandaan. Pero, nire-recognize ko ang nagsabi niyan na it's only a number. Hallelujah. Baka Sister Biron, kalimutan ko kaya. Basta may nagsabi sa akin yan. Purihin ang Panginoon sa topic natin ngayon, pursuit. However, nakalimutan ko yung iba. Naalala ko, love. Ano pa yun doon? Joy. Parang hindi pumasok sa isip ko yun. At ang nangyari, pursuit of righteousness. At habang ginagawa ko ito, nihanda ko, sabi ko, Lord, itong nasa isip ko, pero hindi ko alam kung paano ko gagawin. Ang hirap kaya pag righteousness. Hallelujah. Living in righteousness, tayo ba namumuhay sa katwiran? Namumuhay ba tayo na sinusunod natin ang kalooban ng Panginoon? Kaya parang ang hirap, no? Salamat sa may nag-amin doon. Parang mahirap. However, dito ako nilagay ng Panginoon eh. Ito yung sinabi niya sa akin eh. Ayaw na niya ng mga love. I-love tayong lahat, di ba? Oh, in love naman tayo sa Panginoon lahat. Kaya dito niya ako nilagay, binigyan niya ako ng righteousness, pursuit of righteousness. Kasi yung ibig sabihin ng pursuit, yung hinahabol mo, tinutugis mo, yung kilos mo, it's an act of trying to achieve something. Which is, I think, it's our plan. It's our plan to achieve that thing. Yun ang ibig sabihin ng pursuit. Kung ilagay natin sa mga ano tawag doon? Sa mga military. Ano pagkasabi doon, Brother PJ? Sa mga police. Hallelujah. Kung sasabihin natin, kung doon natin ilagay ang pursuit, ang pagkaintindi ko doon, literally, pag pursuit, may hinahabol ka. So, yung mga police, hinahabol nila yung mga kriminal. Now, I have in mind that, I know if I'm right that figuratively and biblically, pursuit here pertains to something na mayroon tayong hinahabol for the glory of God. Kaya ang naisip ko, na binigay sa akin, ang hindi ko aminin na ako, pagalitan ako ng Panginoon. I have to recognize the wisdom from God na yung righteousness. Ano naman yun yung righteousness? Yung ating pamumuhay, that we have that right relationship with God. We have that right relationship with God, right relationship to other people, or of all that God has created. Lahat ng manilalang ng Diyos, kailangan mayroon tayong right relationship. Tama na ugnayan sa kanila. Aside from the first one, we have to place it on top of everything, our relationship with God. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Yung ugnayan natin sa ating Panginoon, dapat nasa puso natin, nasa isip natin, at masasabi natin, Lord, I have the right relationship with you. Bakit natin masasabi na we have the right relationship with God? Kasi binibigyan natin siya ng top priority sa buhay natin. Kung may dumating sa bahay
na mga galing kung saan-saan. Pinupuri ko ang Panginoon sa buhay ni pala Pastor John at Brother Edith. Sister Edith. Na, I thank you, Lord. Pagdating ng kanilang mga anak galing sa Qatar, am I right? Na andito sila, dala pa yung anak nila, the whole family. Kung minsan sa atin naman, kasi hindi mananampalataya yung anak ko galing sa kung saan-saan saang bansa. Kaya nandoon ako, inaalagaan ko, we forget our God. Nakakalimutan natin ang Panginoon. So how can we say that we have that right relationship with God na wag na muna akong magnambahan ngayon kasi kararating lang ng kaibigan ko na 5 taon na sa abroad, ngayon lang dumating, huwag na muna ako manambahan. Though we put ourselves in the right relationship with God, yan ang isipin natin. Kasi ako pang manumalingki, ako pa ang magluluto, ako lahat-lahat. Hindi sila. At lagi akong inaalala niya kung ano-anong pinapapadala sa akin. Well, nasa inyo na yan. If we have the right relationship with God, it's okay. It's okay. Now, but we have to consider this pursuit of righteousness. Pamumuhay na may tamang ugnayan sa Diyos. Now, that is what we are going to study today. Alam niyo yung righteousness, it is living justly, honestly, and faithfully according to God's instructions. Kung ano ang sinasabi ng Panginoon, anong itinuturo ng Panginoon para sa atin. Now, anong tema natin? How can we achieve this righteousness in our everyday living? Kasi mahirap yun, di ba? Mahirap kasi araw-araw sa ating pamumuhay, tama ba ako? Am I doing the instruction God has given us? Ginagawa ko ba kung ano, yung instruction dito? Tagubilin, ewan ko ba, tagubilin ng nakuha ako, Sister Biron Mga tagubilin ng Panginoon, nagagawa ko ba yun sa araw-araw? Sa pamumuhay ko? That is what we are going to study. Now, in Matthew chapter 5, verse 6, ano ang sabi dito? Mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran sapagkat sila ay bubusugin. Very literal. Pero yung ibig sabihin nun, nauuhaw ka, yung hangad natin na gustong-gusto nating gawin, ano ang sabi? Bubusugin ka daw. Ang ibig sabihin, ibibigay ng Diyos sa akin. Sa atin. Mayroon akong ibang translation dito. Pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban. Ang ibig sabihin pala ng nagugutom na uuhaw ay matinding hangarin. Matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos. Sapagkat sila'y bibigyan ng kasiyahan ng Diyos. So, ang ibig sabihin, yung righteousness, kalooban ito ng Panginoong Diyos. Ang righteousness sa Panginoon lang yun na ibinigay sa atin. Mamaya na natin pag-aralan yon. Bibigyan ng kasiyahan ng Diyos. Ibibigay sa atin yung righteousness. Basta may matindi tayong uhaw. Ang ibig sabihin, matinding hangarin na mamuhay sa pagkamakatwiran. Ang hirap ng makatwiran, makatarungan. Righteousness na lang. Hallelujah. Naintindihan naman natin yun Iilongga kasi ako, kaya nahirapan ako. Now, itong righteousness na ito, ang sabi sa Matthew chapter 5 verse 6, yung uhaw at gutom is a deep longing. Yung matindi
na na gusto nating gawin. Na magagawa natin. There should be that deep longing to live a righteous living. Malalim, pasensya na po mga kaibigan ko, mga kapatid ko. A deep longing to live in God's love and protection. Alam niyo yung righteousness. There is that love and protection na galing sa ating Panginoon. Before we will be filling in by this righteousness of God, there should be that yung matinding hangarin natin, a deep longing for this righteousness. Dahil we will, according to this scripture, pinagpala ang mga may matinding hangarin. Kasi, anong sabi sa bandang huli? Sapagkat sila'y bibigyan ng kasiyahan ng Diyos. Ang ibig sabihin, kapag nais natin, and that is my prayer now, I want to live in God's righteousness. I want to live a righteous living. Kasi ang maganda dito, ang pag-ibig ng Diyos, kapag ang pamumuhay natin ay naaayon sa kalooban ng Panginoon, may pag-ibig ang Diyos doon sa atin. Mahalin tayo ng Diyos at ang sabi pa, there will be that protection. May protection tayo. Kasi ang pag-ibig ng Diyos ay nandoon sa atin. So kailangan, bago tayo makakatanggap, before the pouring out of this righteousness in our lives, mayroon tayong matinding hangarin doon na gusto nating mamuhay ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Now, in Proverbs chapter 15, verse 9, God loves those who pursue righteousness. Yung sa ilalim, kasi sa ibabaw noon ay para sa mga wicked. Now, ang kinuha ko lang para sa atin, ng mga mahal ng Diyos. Na ang ibig sabihin, if we pursue, pag ipinagpatuloy natin ang mamumuhay sa kalooban ng Diyos, nandoon ang pag-ibig ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos kung yan ang nais natin sa ating mga buhay. Hallelujah. Tandaan natin yan. God loves those who pursue righteousness. Ano ang pamagat natin dito? Demolish strongholds. Wasakin natin yung mga kuta, yung mga kung ano yung naghihinder sa atin upang mamuhay na ayon sa kalooban ng Diyos. Demolish, wasakin. Gusto kong sumigaw talaga dito eh. Uuboy na naman ako. Kasi alam niyo mga kapatid ko, yan ang nais ko. Hindi ako siguro eh. Ang Panginoong Diyos ang naglagay niyan sa puso ko na dapat wasakin natin yung strongholds na yun. Ang tawag doon, those things that hinders us to live a righteous living, we have to demolish that. Wasakin natin yun. And I know that we cannot demolish it by our own selves. We need the strength of our God. We need the love of God. It is only God who can demolish the strongholds na naghadlang sa atin upang tayo ay mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya demolish strongholds. Yun lang ang hadlang sa buhay ng mga anak ng Diyos. In 2 Corinthians chapter 10, verse 4, anong sabi dito?
Sapagkat ang mga sandata ng ating pakikipaglaban ay hindi makalaman, kundi makadiyos na may kapangyarihang makagiba ng mga kuta. Itong mga kuta, literally, ito ang strongholds. Figuratively, ang strongholds natin, yung mga, ang tinatawag doon, yung mga habis. Ano yung habis? Yung mga ugali natin, na halimbawa, ang hobby mo, ang relaxation mo, ay, nagre-relax lang naman ako. Linggo ngayon, di pupunta ako sa sabungan, pupunta ako sa, manood ako na ang ganda ng pelikula ngayon. Di mga relaxation lang naman yun. There's nothing wrong kasi nagre-relax tayo. Strongholds yun. Yun ang ibig sabihin ng strongholds. Mayroon pa tayong ibang strongholds. Mga mahal natin sa buhay. Kung ano yung, kung saan sila pupunta, gusto nilang sumama tayo doon. Magagalit sa'yo. Sabihin sa'yo na, ay hindi pala karapat dapat yung mga kaibigan ko sa'yo. Ang baba ng tingin mo. Those things have happened in my life. Hindi pala sila karapat dapat sa mata mo. Ang baba ng tingin mo sa mga kaibigan ko. Kasi ayaw mong sumama. Kaya nang sabi sa'yo, strongholds yun. Ngayon, dahil ayaw mong matawag na mababa ang tingin mo sa ibang tao, sasama ka doon. Strongholds yun. Pero kung maalaala mo na ang sabi natin na I will put God on top of everything. On top ba? Kasi sumama ka, kasi sinabihan kang ang baba ng tingin mo sa mga kaibigan ko. Parang naano ka doon, naagnas yung puso mo, sumama ka. Tama ba? Ang sinabi natin na we will place God on top of everything, strongholds yun. Hindi natin kaya yun. It is only the divine power of God ang makakagawa niyan, hindi sa atin. Kasi ang sabi ni Paul, ang sandata natin ay hindi pangsanlibutan. Dapat, anong gagawin natin doon? Pray to God. Lord, hindi totoo ang sinabi niya na mababa ang tingin ko sa mga tao. Kung hindi, nais ko bigyan ka ng top priority in my life. Kaya tulungan mo ako na huwag akong sumama doon. At kasi linggo ngayon, di ba, sa mga dati nating buhay, pag linggo, relaxation, kung saan-saan tayo napupunta, imbes na pumunta sa church na magpuri, magsamba sa Panginoon, pasalamatan ng everything in our lives, ang ginawa natin, sumama kung saan-saan. Strongholds yun. Hindi natin magagawa yun. Ask the help of God. Pray to God. Gumawa siya ng paraan. Dapat gumawa siya ng paraan na hindi tayo makasama doon. Another here. Mayroon pa pala akong nilagay na bakit ito ang pinili ko na pamagat. Mga kapatid ko, hindi akin to. I will not accept this na ako. Ang Panginoon ang siyang naglagay sa puso ko para tayong lahat ay mabigyan natin ang Panginoon na top priority in our life. Siya lang ang makagagawa niyan. Hindi natin ito magagawa kung hindi ang Panginoon lamang. Kaya sinabi ng Panginoon, ito ang gagawin ko na pamagat para ang church na ito has that divine power to demolish strongholds. Hindi natin magagawa ang ayaw ipagawa sa atin ng Panginoon. What are we going to study in this text? Dalawa lang. Aspire, a righteous living. Dapat mag-aspire, maghangad tayo. Tama ba ako? Maghangad tayo ng banal na pamumuhay.
At ang pangalawa, dapat makamtan natin yon. Makamtan natin yon. We can achieve this through spiritual power. All the strongholds in our lives can be achieved by the believers, by Christians, all of us, through this spiritual power. Pag walang spiritual power, we cannot demolish strongholds in our lives. So aspire, unang-una na gagawin natin, aspire for a righteous living. Kasi ang sabi sa Matthew chapter 5 verse 6, dapat matindi ang uhaw at gutom natin sa righteousness na ito dahil ibibigay ito ng Panginoong Diyos sa atin. Pero if we don't aspire to live a righteous living, walang magagawa ang ating Panginoon. Hindi tayo robot. Hindi tayo ginawa ng Diyos na robot na kung ano ang gusto ng Panginoon, masusunod natin. Hindi natin magagawa. Hindi ganyan ang Panginoong Diyos sa atin. Now, ang sabi dito sa 21, Proverbs 21, verse 21a, ang sabi dito, He who pursue righteousness and love, yung bang tumutugi, sumahabol, o ang ibig sabihin may hangad, na may hangad na magiging ng katuwiran at pag-ibig. Tayo ba'y naghahangad dito? Hallelujah, thank you sa nag-amen. Ibig sabihin, isa lang pala nagpupurso ng righteousness sa buhay natin at pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Kaya, mga kapatid ko, we have to aspire. We have to pursue righteousness in our lives. Hallelujah. Kaya lang, may standard. According to some scholars sa study Bible, may standard. Anong standard dito? May batayan. Ang righteousness na ayon sa mga scholars na ito, we have to give up our own desire. I-give up natin. Ang naisip ko nandun sa give up, talikuran eh. Talikuran natin yung ating kagustuhan, yung ating mga pagnanais, wag natin na yun ang ating susundin. Ano ang susundin natin? Kung ano ang sinasabi ng ating Panginoong Diyos, only the will of God will be done in our lives. Wag yung sarili nating kalooban. Kasi kung sarili nating kalooban, parang sa sanlibutan yun. So, ang ibig sabihin, alam mo kung minsan mahirap na sabihin, worldly, sanlibutan, mahirap yun. We have to recognize, we have to differentiate which is worldly and which is heavenly. Dapat malaman natin, ito bang ginagawa ko? Nalulugod bang Panginoon? Siya ang ating tatanungin doon through prayers. Now, look at Psalms chapter 1, verse 3. Sa awit, chapter 1, verse 3. Ang ibig sabihin dito, yung mga anak ng Diyos na wants to pursue righteousness, parang inihalin tulad ang mga believers sa he is like a tree planted, siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi nalalanta. Sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. Iyan ang mga tao na humahabol, tumutugis o naghahangad ng pamumuhay na makatarungan or makatuwiran. Ang ibig sabihin dito, yung huli na sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay, whatever he does prosper. Ang ibig sabihin dito,
nakababad tayo sa salita ng Diyos. Kapag nakababad tayo sa salita ng Diyos, mayroon tayong possibility to demolish strongholds. Pag binasa natin ang salita ng Diyos, bibigyan tayo dito ng Panginoon ng lakas. Bibigyan tayo ng Panginoon ng kaalaman at karunungan. Dito lang makikita sa salita ng Diyos yung mga nais ng Diyos. Pag hindi tayo nagbabad, ang hindi tayo, if we don't soak ourselves in reading the Word of God, hindi natin alam kung ano ang gusto ng Diyos. Kailangan magbasa tayo para alam natin ano ang tama, ano ang mali, ano ang dapat nating tanggapin, at ano ang hindi natin dapat tanggapin. Pero kapag if we don't soak ourselves in reading the Word of God, we're at a loss. We will not be having this one, whatever he does prosper. We will not prosper. Ang ibig sabihin ng prosper, yung mga ginagawa natin, hindi mangyayari. Bakit? Hindi natin kasama ang Diyos. Hindi natin alam kung paano, ano ang nais ng Diyos sa buhay natin. Pero kapag alam natin, alam niyo kung minsan, ang Panginoon, kahit na ayaw niya, kung mahal ka ng Diyos, alaga ka ng Diyos. Alam niyo kung bakit ko nasabi yan? Sinunod niya yung hiling ko na alam ko hindi dapat. Sabihin ko ba, Lord? Gusto ko po makilala kayo, Lord. Kasi sabi ko sa Panginoon, ayaw ko sa taong yan. Lord, masakit ang loob ko. Lord, hindi talaga ayaw ko siyang makita. Huwag mo muna papuntahin dito sa bahay. Parang isang buwan yata yung gabi-gabi tuwing umaga, sinasabi ko sa Panginoon. Kasi I want to live an honest life sa Panginoon. Gusto ko, kung anong nararamdaman ko, sasabihin ko sa Kanya. At siya lang ang makakatulong yan Alam niyo mga kapatid ko, Saturday morning, message ni Sister Burley, love your enemy. Dumating, 10 o'clock ng umaga, dumating, hindi kasama yung taong ayaw ko. For the first time na yung ayaw kong makita, hindi kasama. Alam niyo mga kapatid ko, tuwang-tuwa ako. So, salamat ako sa Panginoon. Nag-enjoy ako. Kinagabihan, yung love your enemy na message ni Sister Merle. Ay, parang yung tawag doon, may kumirot sa puso ko. Nag-guilty ako. Kasi, love your enemy. Pagkatapos ayaw mo makita, alam mo yan, humingi ako ng tawad sa Panginoon. Lord, tawarin niyo ako, pero napapasalamat naman ako kasi yung buong araw ko, masaya ako. Hindi niyo pinakita sa akin yung ayaw kong makita. Mali yun, mga kapatid ko, kasi kinagabihan yung konsensya ko. May konsensya naman siguro ako, pastor. Yun. Until now, hindi ko pa nakita yung ayaw ko. Pero sinabi ko na sa Panginoon, yan ang ating Panginoon. Sana makilala natin ang Panginoon natin. Alam ng Diyos yun. Alam niya na hihingi ako ng tawad. Alam niya na mali yung hiniling ko sa Kanya. Tinupad niya ang kahilingan ko. For the first time na hindi nakarating yun. Lagi yun sa bahay. Pero yung lang yun, yung araw lang na yun, hindi siya kasama. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Mihingi ako ulit ng tawad in public. Hallelujah. Patawarin ako ng Panginoon. Now, you're a tree planted. Kapag tayo ay namumunga, alam niyo ito mga buhay natin, bunga ito
ng parang ng isang kahoy, isang puno na nakatanim sa maraming tubig. Yun ang buhay natin. All believers, dapat all Christians, dapat doon tayo nakatanim sa may mga tubig para hindi malalanta ang ating mga dahon. Hindi tayo malalanta. Bagkos, magkakaroon tayo ng bunga for the glory of God. Now here, alam niyo itong yung pagbabasa natin ng salita ng Diyos, hindi ko to kaligtaan. This will give honor to our God. Magbibigay ito ng karangalan sa ating Panginoon ang pagbabasa natin ng salita ng Diyos. Ngayon, kung nabibigyan natin ng karangalan ang ating Panginoong Diyos, anong reward ng mga anak ng Diyos? Mayroon tayong reward. Bibigyan tayo ng reward ng Panginoon dahil nabibigyan natin siya ng karangalan. Isang karangalan sa isang anak ng Diyos ang nagbabasa ng kanyang mga salita. Siya ang itinataas natin sa ating buhay. Dapat yan tayo mga kapatid ko. Kasi kung tayo ay babad dito, alam natin kung sino ang Diyos. Alam natin ang mali, alam natin ang tama. Kasi nandito ang lahat ng tama at ang lahat ng mali. Nandito sa salita ng Diyos. Kapag tayo ay, kasi bakit tayo nagbababa dito? Kasi nag-aspire tayo, kalimutan ko na naman Sister Veron ng aspire. Kapag mayroon tayong aspiration, hangad na mamuhay ng righteous living, ang Panginoong Diyos ang siyang nabigyan natin ng karangalan at yung divine power of God ay matatanggap natin. Yung divine power of God, siya yun ang mag-demolish, siya yun ang magwawasak ng mga strongholds natin na humahadlang sa atin, sa ating pagsamba at pagpuri sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid ko, before we go to that relaxation, kasi kailangan naman mag-relax, lalo na't marami kayong trabaho, kailangan naman natin mag-relax. Huwag naman natin pagurin ang ating lupang katawan. Lupang katawan ito na napapagod. Kaya magkaroon naman tayo ng relaxation. Pero piliin natin yung mga relaxation na makapagbibigay ng karangalan sa ating Panginoon. Now, the aspirations for God's righteousness is also our aspirations na ma-obtain natin ang pag-ibig ng Diyos. At kailangan natin yun. Ang pag-ibig ng Diyos ay dapat nasa atin yun. Kasi kung mahal na mahal tayo ng Panginoon, nandoon yung protection, nandoon yung blessings na ibibigay ng Panginoon sa atin. Kaya kailangan, aside from aspiring to live a righteous life, we have also to aspire the love of God. Kasi paano tayo mamuhay ng matuwid? Kung wala naman ang pag-ibig ng Diyos. Mamumuhay lamang tayo ng matuwid kung nandoon ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Mga kapatid ko, obtain the love of God. Dahil lahat ay magagawa natin kung nandoon ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hallelujah. And that is one way of achieving a righteous living. Obtain the love of God. Kasi kung may pag-ibig ang Diyos sa atin, mahal tayo ng Diyos. Ang ating sino nga ba yung nagsabi sa akin? Hindi daw lahat makukuha natin. Hindi daw lahat tinutugon ng Diyos. Anong sabi ni Sister Joy? Naalala ko talaga dyan. Sabi ni Sister Joy, pag ang sagot ng pag hindi mo daw natanggap yung ninanais mo, ang sagot din yan ng Panginoong Diyos. Hindi ba? Kapag hindi mo daw natanggap yung panalangin mo, hindi,
ang sagot ng Diyos ay hindi. So sagot din yan daw. O, tama naman. Naalala ko talaga si Sister Joy. Wala na magsusuklay sa akin. Hallelujah. Pray ng Panginoon. Anong sunod dito? Letter B, hindi ko makitang oras. Achieve spiritual power. Alam nitong achieve spiritual power? Kung hindi tayo babad sa salita ng Diyos, we have no spiritual power. Wala ang kapangyarihan na espirituhanon kapag hindi tayo babad sa salita ng Diyos. Kailangan, we have to look for time, special time na mahahawakan natin ang salita ng Diyos. Dahil spiritual power can be obtained, can be obtained or can be achieved through reading the Word of God. At hindi lang reading na basta-basta na reading. Dapat naunawaan natin. Pag hindi natin naunawaan, mga kapatid ko, tayo na mga anak ng Diyos, pag sinabi natin sa Panginoon, Lord, bigyan niyo po ako ng kaalaman at karunungan, maunawaan ko ang ibig mong sabihin. Makukuha natin yan. Makukuha natin ang kaalaman at karunungan galing sa ating Panginoong Diyos. So, ang gagawin natin dito? We have to achieve this spiritual power. Alam nyo, yung buhay, alam nyo yung mga nagbibigay ng panahon sa salita ng Diyos. Ang ibig sabihin doon, yung buhay natin is marked with those good virtues from our God. At itong good virtues na ito, itong kabutihan na ito, kabutihan ba yun, Sister Veron? Ang mga kabutihan na ito, isa itong dahilan to obtain a long life. Iyan ang sabi ng mga scholars eh. Yun ang nakalagay doon sa study Bible. Ang sabi dito, basahin ko, life marked by good virtues will result in longer life. Yun ang sabi. Now, our pursuit for righteousness involves that proper relationship with God. Kung wala tayong tamang ugnayan sa Diyos, paano natin ma-obtain? Paano natin ma-achieve ang righteousness? Ang buhay na righteous. Ano righteous? Na makatwid, ng tuwid na buhay. Hindi natin ma-achieve yung tuwid na buhay kung wala ang Panginoon. Now here, nais ko na basahin natin lahat ito. Sa 2 Corinthians, naalala ko si Sister Wilma, basahin natin lahat. Hallelujah. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Siguro memorize ito ng iba. Noong 2005, memorize ko to 2005 pa yun Kalimutan ko na. Hallelujah. Now, 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Hindi nagkasala si Kristo. Itanim natin ito sa ating kaisipan at puso. Dahil dapat maunawaan natin ito. To obtain, para makapamuhay tayo ng matuwid. Righteous living. Hindi nagkasala si Kristo. Ngunit, alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Ano ang ibig sabihin dito? Kung ibigay natin ang ating tiwala sa ating Panginoong Hesukristo, sa ating Panginoong Jesus, magkakaroon tayo ng palitan, divine exchange. Ang ibig sabihin, yung kasalanan natin, ibubuhos ng Diyos sa Panginoong Jesus
At yung pagka-righteous, ang pagkamatuwid ng Panginoong Hesus, ibubuo sa atin. Now look at this. Bakit ito ang ibinigay ng Panginoon? Na pag-aralan natin. Dahil itong righteousness ay ma-obtain na natin ito, makakamtan na natin ito. Hindi na mahirap. Kanina, sa simula, sabi ko, ang hirap. Pero, pag tiningnan mo, ang verse na ito, 2 Corinthians chapter 5, verse 21. Ang kasalanan natin, ibinuhos ng Diyos sa Panginoong Hesus at yung righteousness ng Panginoong Hesus, ibinigay sa atin. Ibinuhos, poured. Kasi ang term doon, poured. Hindi patak-patak, kung hindi ibinuhos sa atin at the time of our conversion. Pag tayo ay tumanggap sa Panginoong Hesus, yung kasalanan natin napunta sa Kanya. Namatay siya dahil sa kasalanan natin. Ngayon, dahil napunta yung kasalanan natin sa Kanya, ang Kanyang righteousness, ang Kanyang pagkamatuwid, ibinuhos na rin sa atin. So there is that divine exchange. Kaya yung righteousness, hindi na yun imposible sa atin. Ang righteousness is possible sa lahat sa atin. Matatanggap natin. Mamumuhay tayo ng matuwid dahil sa kamatayan ng Panginoong Hesus sa krus. Yung kasalanan natin, namatay sa cross, namatay kasama ni Kristo sa cross. At ang ipinalit, ang kanyang pagkamatuwid, ang kanyang pagka-righteous, ang kanyang righteousness ay ibinuhos na sa atin. Kaya hindi na imposible na mamuhay tayo ng righteous living. Mamumuhay na tayo ng righteous living kasi parang doble yun mamumuhay na, may living pa. Hallelujah. Mamumuhay tayo niyan kasi wala na yung kasalanan natin. Pastora, araw-araw nagkakasala ako. Yes! Bakit sino pa hindi nagkakasala dito? Kahit na joke-joke lang, may nagagalit doon. Hindi ba kasalanan yun? Binigyan nyo ng galit ang puso ng kasamahan natin. Kaya lagi ako sorry Sister Merle, sorry Sister Beron. Ganyan ako biro, joke. Pero nasasaktan sila. Kasalanan din yun. Sinasaktan natin sila. Dapat mahalin natin ang bawat isa. Huwag natin silang saktan. Dahil ayaw ng Diyos. Alam niyo ba na ayaw ng Diyos na masaktan tayo? Kasi binigay niya nga ang Panginoong Hesus sa atin. Ang pag-ibig ng Diyos ay ipinakita niya sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoong Hesus sa cross. Kaya yung righteousness hindi na posible sa atin. We have to live in a righteous way. Dahil wala na yung kasalanan na minana natin kay Adan at saka kay Eva, ang ibig sabihin doon. Yung mga kasalanan na binigay sa atin ni Eva at saka ni Adan, wala na yun. Ang kasalanan na lang natin, yung araw-araw na mga ginagawa natin na mali. Yun na lang. Pero kapag sinabi mo sa Panginoon, Lord, sorry. Patawad. Right after. Kung si pastor pa, ngayon, nagsuri ka na, humingi ka na ng tawad. May kasalanan ka pa ba? Wala ka na ng kasalanan kasi yun lang ang kailangan ng Diyos. Humingi ka lang ng tawad. Tapos na. Kasi ang kasalanan natin na minana natin kay Adan at kay Eva, patay na. Hindi lang namatay ang Panginoong Hesus, inilibing pa. Kaya nang ibig sabihin na erase. Ano ba yung pastor? Hindi ko na matandaan. In-erase, binurana ng Panginoon ang kasalanan natin, palakpakan natin ng Diyos. Hallelujah. God is really very good to us. Now, Christians have that spiritual power to obtain, to achieve righteousness. Kaya huwag natin sabihin, ang hirap mamuhay ng matuwid. No.
Hindi na mahirap. Kanina pagsimula ko, sabi ko mahirap. No, hindi na mahirap. Because of the cross of Jesus Christ. Whatever strongholds we have, ano man ang mga pumipigil sa atin upang mamuhay ng matuwid, wala na yon. Dinimulis na yon. Yung strongholds na yon. Dinimulis na sa kamatayan ng Panginoong Yesus sa cross. Hallelujah. Kaya mga kapatid ko, wala na nang maghinder sa atin upang tayo ay mamuhay ayon sa instructions ng ating Panginoon. Now look at this. Mag-aspire tayo. Maghangad tayo. Alam niyo, hindi lang ito sa inyo eh. Sa akin. I want to aspire to live a righteous way. Dahil kapag namumuhay ako in a righteous way, I can obtain the love of God. Kapag nakuha ko ang pag-ibig ng Diyos, I will live peacefully. Magkaroon ako ng kapayapaan na hindi ako mag-isip. Kasi kung minsan nag-iisip na yung mga hindi pa isinilang si Adan at saka si Iban, iniisip ko. Oh, but if we have this aspiration, kaya ito binigay ito ng Panginoon sa akin, para ako din, I have to aspire this righteousness of God na makuha ko. Kasi kapag namumuhay ako bilang isang matuwid na anak ng Diyos, makukuha ko din ang pag-ibig ng Diyos. At ako ay magkakaroon ng kapayapaan ng isip, kapayapaan ng puso. Dahil may pag-ibig ng Panginoong Diyos sa atin. Mga kapatid ko, righteousness living is available to all of us. Nandiyan na yun. Hangarin mo lang. Dahil ang sabi ng Panginoon sa Matthew, those who hunger and thirst ay mabubusog. Pupunuan ng Panginoon yun. Kasi hindi naman natin ito makukuha ang righteous living kung hindi tayo magangad dito. We have to aspire this righteous way of living. Hallelujah. Only one thing more. Be sure that we have that right relationship with God. Yun ang mahalaga. A right relationship with God. Meron ba tayong tamang ugnayan sa Diyos? So we have to ask ourselves kung may tama tayong ugnayan sa Diyos. Lalo na mga kapatid ko sa pakikinig ng salita ng Diyos. Nakikinig tayo pero kung minsan nakapikit. Okay naman yun, nakapikit. Pero sa experience ko, in my own experience, pag ako'y nakapikit, kalahati lang ng mensahe ang naririnig ko. Kalahati lang ng mensahe ang nauunawaan ko. Ewan ko sa inyo kung magpikit kayo, kung buong mensahe ay naa-absorb nyo. Pero ako, I tell you, pag nagpikit ako ng mata ko, kalahati lang ang naririnig ko. Kalahati lang ng pangunawa. Kaya, once again, achieve or pursue righteousness. Dahil pag tayo ay nagpursue, nagpatuloy sa paghangad ng buhay na tama, ibibigay ng Panginoon. At magkaroon tayo ng katahimikan and prosperity in our lives. Hallelujah. Thank you so much, oh God. Father God,
Bago po ako nagsimula, inaagaw yata, Lord, yung mga salitang ito na hindi po dapat agawin dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus sa krus. Father in heaven, salamat at naipahayag ko po ang nais ninyo. My prayer to you, O God, is have these children of yours, lahat ng mga anak nyo na may tamang ugnayan sa inyo, Ama, ilagay niyo po sa puso ng bawat isa na magkaroon po kami ng aspiration to live a righteous living upang kayo po ay matuwa sa amin. Kapag kayo po ay natuwa sa amin, wala po kaming kahilingan na hindi niyo po ibibigay sa amin. All this, Lord, is for your glory. Para po ito sa inyong karangalan. Kaya kahilingan ko po na lahat ng mga anak nyo nakakarinig ng inyong mga salita. Lalo na po, Ama, yung divine exchange na ginawa ng Panginoong Hesus sa krus. Itanim niyo po sa puso at isip ng bawat isa upang mabigyan po kayo ng karangalan. Marami pong salamat, Ama. Samahan niyo po mga salitang ito. Dahil kung hindi po niyo ito samahan, Ama, magiging walang halaga sa mga nakikinig. Subalit, kung nandoon kayo at sinasamahan niyo po ang mga salitang ito, unang-una po, Ama, kayo po ang mabigyan ng karangalan. At sa karangalan na matatanggap ninyo, Ama ko, pagpalain ang bawat isa. Matatanggap nila ang mga pagpapala, pag-ibig na galing po sa inyo. At magkakaroon po sila ng buhay na masagana sa pag-ibig po ninyo. Father, marami pong salamat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Ito po yung unang linggo ng August at ito ay nakaugalian natin at practice natin na lalahanin katulad ng sinabi sa mensahe yung kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Kaya sa bahaging ito ng ating gawain, mayroon pong mga paalaala ang salita ng Diyos sa lahat, na maging maingat ang bawat isa sa pagkuha ng tinapay at ng saro ng Panginoon, sapagkat mayroon pong paalaala ang salita ng Diyos na nais ng Panginoon laging sariwa sa ating puso, sa ating isipan, sapagkat ito'y bahagi ng ating buhay at paglilingkod sa Panginoon. Una, ang mga taong may karapatang kumuha ng tinapay at ng saro ng Panginoon. Katulad ng madalas kong sinasabi na palaala, ay yung mga taong tumanggap kay Kristo bilang sariling tagapagligtas at Panginoon ng kanilang buhay. Sila po yung mga tao na pinawalang sala, ibinukod, pinapaging banal, at nagpapatuloy na mamuhay ayon sa salita ng Diyos. Ikalawa, na dapat nating katatandaan, yung mga taong hindi pa tumatanggap kay Kristo, wala silang karapatang kumuha ng tinapay at ng saro ng Panginoon, sapagkat hindi pa sila pinaghaharian ng Panginoon dahil hindi pa nila kinikilala si Kristo bilang sariling tagapagligtas at Panginoon ng kanilang buhay. Kaya wala silang bahagi sa gawaing ito sapagkat hindi pa natutubos ang kanilang kasalanan. Totoo nga na ang ginawa ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo ay para sa lahat ng tao sa buong mundo. Pero, katatandaan natin mga kapatid, epektibo lang ito sa mga taong kumikilala, nananampalataya, at nagpapasakop at tumatanggap kay Kristo. Kaya, ganito po ang sabi ng paalaala ng salita ng Diyos.
Ang sino mang kumain ng tinapay at uminom sa saro ng Panginoon nang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain o uminom sa saro ng Panginoon. Sapagkat ang sino mang kumakain at uminom nang hindi pinapahalagahan ang katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Ito ang dahilan kung bakit mahina mga sakitin ang marami sa inyo at ang iba'y namatay na. Kung siyasatin muna natin ang ating sarili, hindi tayo hatulan ng Panginoon. Ngunit, kung hinahatulan tayo ng Panginoon, tayo'y itinutuwid niya upang huwag tayong maparusahan kasama ng sanlibutan. Ibig sabihin niyan, ang mga anak ng Diyos ay namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, katulad ng mensahe na ating narinig ngayong umaga. Kaya hiling ko po mga kapatid, na ipanalangin at ipagpasalamat ang tinapay at ang saro ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito na kami po ay nagkasama-sama na iyong mga anak upang alalahanin, Panginoon, ang iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. We pray for the bread, Panginoon, na aming pagsasalu-saluhan. Salamat, Panginoon, dahil kami po ay nandito lahat upang alalahanin kung gaano niyo po kami minahala at siniw sa aming mga kasalanan. I pray, Panginoon, na kayo po ang mag-cleanse ng aming puso, ng aming isipan as we partake this bread, Panginoon. Dahil, Panginoon, nawa kami ay yung tingnan ng may kanilisan, Panginoon, dahil sa inyong mga ginawa. Tulad ng sinabi niyo sa inyong mga salita, Panginoon, na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay mo sa amin ang iyong bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya hindi mapahamak, kundi, Panginoon, ay maligtas. Kaya, Panginoon, kami po ay nandito lahat upang patuloy, Panginoon, na itoon ang aming puso't isipan sa iyo upang alalahanin ng iyong mga ginawa. Salamat, Panginoon, sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Aming Diyos, salamat po sa ganitong pagkakataon na binigay niyo sa amin para alalahanin ang inyong mga ginawa sa krus ng Kalbaryo, ang inyong pagkamatay at inyong muling pagkabuhay. Tunay nga, O Diyos, na ang sarong ito ay simbolo ng iyong dugo na tuwing aalalahanin namin ay maalala namin ang paglilinis ng aming kasalanan na iyong pinagkaloob sa pamamagitan ng dugo ng aming Panginoong Yesus. Ito nga, O Diyos, ang naging dahilan upang kami ay magkaroon ng katuwiran at makalapit sa inyo. Kaya nga, O Diyos, pinapanalangin namin na maalala namin ang kapatawarang ipinagkaloob ninyo sa amin. Gayon din, ay ito ay ipahayag namin sa aming mga kapatiran na kung ano ang pagpapatawad na ibinigay nyo sa amin, ay siya ring ipatawad na pagpapatawad na ipagkakaloob namin sa kanila. Dahil sa inyo namin ito naranasan at itong simbolo na to ng saro, itong dugo ninyo ang siyang naging dahilan upang kami ay maging malinis na sa inyong harapan. Kaya nga, O Diyos, sa umagang ito, maging kalakasan ng bawat isa sa aming espiritual ang pag-aalaala ng inyong pagparito sa mundong ito. Kaya nga, salamat, O Diyos, at itinataas namin ang lahat ng ito sa iyo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon ay ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus ng gabing sa ipagkalulu ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Gawin po natin, mga kapatid. Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Gawin po natin, mga kapatid. Sapagkat tuwing kanin ninyo ang tinapay at inumin nyo ang saro, ay nihayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya.
Marami pong salamat, aming Amang Banal, sa iyong walang hanggang kaparaanan na iyo pong ginawa at ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Kaya lamang po kami narito ngayong araw na ito ay ipinagdiriwang namin ang tagumpay na ginawa ng aming Panginoong Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. At ang kanyang muling pagbabalik na pinananabikan ng lahat ng iyong mga tinubos. Kami po ay nagsisipaghanda upang sa pagbabalik ng aming Panginoong Kristo ay makasama namin siya magpakailanpaman. Kaya purihin ang iyong dakilang pangalan. Aming Ama Banal, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Marami pong salamat, aming Amang Banal, sa iyong walang hanggang pagpapadama sa bawat isa sa amin ng iyong pagmamahal. Tunay, Panginoon, na sa bawat saglit ng aming buhay, kayo ang kumikilos, kayo ang gumagawa, at kayo ang nagbibigay sa amin ng lahat ng bagay. At salamat, Panginoon, sa mensaheng ito, na niremind po ninyo ang bawat isa sa amin, na tanging kayo lamang ang aming maasahan sa buhay na ito, sapagkat kayo ang Diyos na hindi nagkukulang kahit kailan. Salamat po, Panginoon, sa buhay ni Pastora Mila, na inilagay ninyo ang mensaheng ito sa kanyang puso, sa kanyang isipan, upang ipahayag sa bawat isa sa amin na narito ngayong umaga at nasa kanilang tahanan, sapagkat ito ang kalooban mo sa bawat isa sa amin, na kami ay magpatuloy sa paglilingkod sa inyo at gawin namin ang mga bagay na nakalulugod sa iyong banal na paningin, at kung magkagayon, mabibigyan ka namin ng karangalan at kalwalhatian sa bawat saglit ng aming buhay, samantalang kami ay naglalakbay sa mundong ito. Kaya naman patuloy naming ipinagpapasalamat ang kabutihan mo sa buhay ni Pastora Mila, pagkakaloob mo sa kanya ng kalakasan, kalusugan at talino na nagmumula sa inyo, sapagkat ang kasiyahan niya ay paglingkuran ka ng buong puso at ng buong kaluluwa. Ang kagalakan niya ay gawin ang iyong banal na kalooban sa kanyang buhay at ipahayag ito sa lahat ng tao na ikaw ang Diyos na papagmahal. Kaya naman, Panginoon, nagpapasalamat din kami sa bawat isa na narito ngayong umaga, lalo na, Panginoon, ang nag-celebrate ng kanilang birthday sa buwang ito. Narito sila, O Diyos, nakatayo sa iyong banal na harapan. Naghihintay sila upang iyong basbasan, pagpalain ang kanilang buhay, pagkalooban ng mahabang buhay at marami pang mga karawan na punong-puno ng kagalakan sa kanilang mga puso, punong-puno ng pagpapala at punong-puno ng pag-asa at mga pangarap sa buhay na maabot dahil po sa inyong biyaya na ipagkakaloob sa aming mga kapatid na narito ngayong umaga na nagsiselebrate ng kanilang birthday sa buwang ito, sapagkat sa buwang ito, inaalaala nila na sila ay lumitaw sa mundong ito dahil po sa inyo, binigyan niyo sila ng pagkakataon upang maranasan ang iyong kabutihan, ang iyong pag-ibig, ang iyong proteksyon, at ang iyong provision na ibinigay sa kanila. Ay mamamalagi ito, O Diyos, kung gagawin namin ang mga bagay na nakalulugod sa iyong banal na paningin. Kaya aming Amang Banal, pagpalain po ninyo ang aming mga kapatid na ito. Narito sila, tinatanggap nila, Panginoon, ang mga pagpapala na kailangan nila, samantalang sila ay nabubuhay sa mundong ito, na sila ay papagtagumpayin mo. Anuman po ang desire ng kanilang mga puso, ipagkaloob po ninyo ito sa kanila, upang maranasan nila na kayo ang Diyos na hindi nagpapabaya sa iyong mga anak. At sa buong kongregasyon, Panginoon, na nakarinig ng mensaheng ito sa pamagitan ng iyong lingkod, Panginoon, ang mga pagpapala na nabanggit doon ay amin pong hinihiling sa iyo na ipagkaloob po ninyo sa lahat ng iyong mga anak na narito ngayon at nasa kanilang tahanan. Kaya mga kapatid, tanggapin ninyo ang pagpapala ng Diyos sa inyong buhay, sa inyong pamilya, at sa inyong buong sambahayan, sapagkat ang Diyos ay nalulugod na tayo pagpalain, sapagkat iginalang natin ang kanyang kautusan na pinatutupad sa bawat isa sa atin, na pagdating ng kapitong araw
alalahanin ninyo ang kautusan ng Panginoon ninyong Diyos. Kaya narito sila, O Diyos, karapat-dapat na tumanggap ng pagpapala na nagmumula sa inyo, gaya ng inyong ipinangako sa lahat na nagmamahal sa inyo at sumusunod ayon sa iyong banal na kalooban. Kaya naman aming Amang Banal, kinikilala namin na lahat ng ito ay layunin mo, plano mo, upang kami ay mamuhay ng isang buhay na nagtatagumpay. Dahil sa inyo, kaya lang kami nabubuhay sapagkat binigyan mo kami ng pagkakataon na ikaw ay aming mapaglingkuran. Kaya mula sa kabuturan ng puso ng inyong mga anak na narito ngayong umaga at nasa kanilang mga tahanan, na kung papaano mong ipinadama sa amin ang iyong pag-ibig, ay nais din po naming ipadama sa iyo ang aming pag-ibig, ang aming pagpupuri, ang aming pagsamba, pagluwalhati sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Be the glory to God. Be the glory to God. Be the glory for the things He has done. With His blood, He has saved us. With His power, He has raised us. To God be the glory for the things He has done. God bless po mga kapatid.